Maria's point of view. May mga araw na pakiramdam ko hindi na ako binibigyan ng pahinga ng buhay. Hindi naman ako nagrereklamo noon kasi kahit mahirap, kumpleto kami. May asawa ko, may anak, at kahit papano, may dahilan akong ngumiti sa bawat umaga. Pero ngayon, iba na. Ako si Maria na 28 anyos, isang byuda na hindi man lang nabigyan ng pagkakataon na magtagal ang saya sa buhay. Ilang taon pa lang kaming kasal ng asawa ko nang mawala siya dahil sa sakit. Wala akong nagawa kung hindi tanggapin. Wala kaming sapat na pera para sa gamutan niya noon. Kaya isa na lang siyang alaala ngayon. At ngayon, parang inuulit na naman ng buhay ang parehong kwento. May anak akong si Christine, 7 taong gulang. Siya na lang ang natitirang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Kahit pakiramdam ko, wala nang natitira sa akin. Siyang dahilan kung bakit kahit pagod na pagod ako, pinipilit kong magtrabaho. Pero nitong mga nakaraang buwan, napansin kong hindi na siya katulad ng dati. Ma, pagod ako. Mahina niyang sabi habang nakahiga sa manipis naming banig. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ng noo niya. May sakit ka ba? Ano bang ginawa mo? Bakit napagod ka? Umiling siya pero hindi siya makatingin ng maayos sa akin. Maputla ang balat niya at mas lalong pumayat ang katawan niya. Dati, makulit at masigla siya. Ngayon ay parang wala na siyang lakas. Ma, ayoko na pong pumasok bukas. Dagdag pa niya. Napabuntong hininga ko. Oh, sige, pahinga ka na muna. Hindi ko na siya pinilit dahil kitang-kita ko ang panghihina niya. Napatingin ako sa braso niya at dun ko muling nakita mga pasa. Malalaki. Kulay ube na hindi ko alam kung saan nanggaling. Nung una akala ko natamaan lang siya habang naglalaro. Pero habang tumatagal, dumadami at lumalaki. Masakit ba yan? Tanong ko habang hinahaplos yun. Opo, minsan. Sagot niya. Hindi ko na mapigilang mag-alala. Bakit ka nagkakaganyan? May nananakit ba sa'yo? Nadisgrasya ka ba? Wala pong nananakit sa akin, ma. Kusa lang po siyang tumutubo sa katawan ko. Dinala ko siya dati sa health center. Sinabi nilang anemic lang daw. Pinainom ng vitamins. Pinayuhan na pakainin ng masustansya. Pero paano ko gagawin yun kung minsan nga hirap na kaming makakain ng 3 beses sa isang araw? Ang trabaho ko lang, pagiging labandera. Araw-araw akong naglalabas sa iba't ibang bahay para lang may maiuwi kaming konting pera. Minsan sapat, madalas kulang. At ngayon, 1 buwan na kaming hindi nakakabayad ng upa. Ang inuupahan naming bahay maliit lang. Halos 1 kwarto na kasya sa aming 2. Minsan nangihinayang ako sa pambayad ng upa dahil pangkain na lang sana namin yun. Lalo na kung bihirang may magpapalabas sa akin. Maria! Sigaw ng landlady mula sa labas. Napapikit ako. 1 buwan na kayong hindi nagbabayad. Lumabas ako. Pilit na ngumiti kahit nahihiya na ako. Pasensya na po ate. Magbabayad na po ako sa susunod. Palagi mo namang sinasabi yan eh. Sagot niya, halatang inis. Abay kung wala kang pambayad, umalis na lang kayo. Opo, pasensya na po talaga. Mag-iipon po ako ng pambayad. Hindi na siya sumagot at tuluyan ng umalis. Pagpasok ko ulit sa loob, nakita ko si Christina nakatingin sa akin. Ma, paaalisin na po ba tayo? Tanong niya. Umiling ako agad. Hindi tayo paaalisin. Tanging nasabi ko kahit hindi ako sigurado. Gabi na nang tuluyan akong mahiga sa tabi niya. Pagod ang buong katawan ko pero hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa kisame. Iniisip kung papaano ko nga harapin ang susunod na araw. Ma, mahina niyang tawag. Bakit anak? Okay lang po ba ako? Ganito po ba talaga kapag anemic? Nanghihina? Mabagal niyang sabi. Parang pinipiga ang puso ko habang nakatitig sa anak ko. Alam kong hindi siya okay dahil hindi ko pa siya nabibilhan ng vitamins. Magiging okay ka rin anak. Bukas bibili ako ng vitamins at prutas para sa iyo, ha? Sagot ko habang hinahaplos ang buhok niya. Sige po, mama. Kakain po ko ng marami.
Hindi ko alam kung anong oras yon nang magising ako sa biglang paggalaw niya. Ma! Nanginginig ang boses niya. Agad akong bumangon. Anong nararamdaman mo? Hindi siya sumagot. Ilang segundo siyang nakatingin sa akin at bigla na lang siyang bumagsak. Christine! Sigaw ko habang agad siyang sinalo. Nanlalamig ang katawan niya. Anak! Gising! Pilit kong sigaw habang pinapalo ang pisngi niya ng marahan. Hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko sa mga oras na yun. Kinuha ko siya at dali-daling lumabas ng bahay kahit gabi na. Hindi ko na naisip kung papaano basta't ang alam ko lang, kailangan ko siyang madala sa ospital. Tabi! Tabi po! Sigaw ko habang tumatakbo. Bit-bit ang anak ko na parang anumang oras ay mawawala na sa akin. Hindi ko naramdaman ang pagod at hindi ko naramdaman ang sakit ng mga paa ko. Ang nararamdaman ko lang, takot. Takot na baka huli na ang lahat. Pagdating namin sa ospital, agad kaming sinalubong ng mga nurse. Emergency po! Ang anak ko ay nawalan ng malay! Sigaw ko. Agad nila siyang kinuha sa akin at inilagay sa stretcher. Ma'am, dito po! Sabi ng isa habang pinapasunod ako. Halos hindi ako makahinga habang pinanonood silang dalhin siya sa loob. Christine! Mahina akong tawag. Hindi ko alam kung naririnig niya pa ako. Ilang minutong lumipas na parang oras sa pakiramdam ko. Nakaupo lang ako sa labas. Nanginginig ang kamay at paulit-ulit na nagdarasal kahit hindi ko alam kung may nakikinig pa ba. Hanggang sa lumabas ang isang lalaki. Matangkad, malaki ang katawan at gwapo. Isa siyang doktor. Nanay po kayo ng bata? Tanong niya. Opo, sagot ko habang tumatayo. Kamusta po siya? Tumingin siya sa akin ng seryoso. Ako si Dr. Robin, sabi niya. Kailangan nating mag-usap. Biglang bumigat ang pakiramdam ko sa pagkakasabi niya. Dok, ano ang nangyayari sa anak ko? Tanong ko, halos pabulong. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Hindi na po simpleng anemia ang kondisyon ng anak niyo. Ano po? Ang ibig niyong sabihin Tuloy na po ito sa leukemia. Diretso niyang sabi. Hindi ko agad naintindihan. Leukemia? Ulit ko. Cancer sa dugo. Paliwanag niya. At sa lagay niya ngayon, kailangan na agad ng gamutan. Nanghina ang tuhod ko. Dok, gagaling pa po ba siya? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Yes, pero kailangan nating kumilos agad. Ano pong kailangan gawin? Kailangan niya ng blood transfusion, chemotherapy at tuloy-tuloy na medication. Sabi niya. Sunod-sunod ang mga salitang yon pero isa lang ang tumatak sa akin. Tuloy-tuloy na gamutan. Magkano po kayang aabutin? Halos pabulong kong sabi. At least 2,000 hanggang 1,000,000 ang kakailanganin. Depende sa magiging response ng katawan niya. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ako hihinga. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ganun halaga. Hindi ko alam kung paano ko ililigtas ang anak ko. Dok, nanginginig kong sabi. Wala po kung ganung pera. Hindi ko na napigilan dahil napaluhan na lang ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na alam kung paano magsisimula. Pero ang alam ko lang, hindi ko kayang mawalang anak ko. Kahit anong mangyari, lalaban ako. Para sa pinakamamahal kong anak. Hindi ko alam kung paano akong nakatayo sa harap ni Dr. Robin. Habang paulit-ulit kong iniisip ang sinabi niya tungkol sa sakit ng anak ko. Dahil sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, parang mas lalo akong nalulunod sa takot at kaba. Hindi ko na alam kung saan ako huhugot ng lakas para harapin ang katotohanan na kailangan ng malaking pera para mabuhay ang anak ko. Ma'am, kailangan nating makapagsimula agad ng gamutan. Dahil hindi na pwedeng patagalin ang kondisyon ng anak nyo. Ang gusto kong malaman kung may kakayahan po ba kayong makapaglabas ng initial payment para sa chemotherapy. Diretsyong sabi ni Dr. Robin, habang seryoso ang mukha't halatang sanay na sa gantong klase ng usapan. Pero para sa akin,
Iyon ang pinakamabigat na tanong na narinig ko sa buong buhay ko. Hindi ako agad nakasagot dahil kahit anong isip ko, wala akong mahahanapan ng sagot na maipagmamalaki ko. At ang tanging naiisip ko lang ay kung gaano kaliit ang kinikita ko bilang labandera. At kung paano ko nga hindi mabayaran ng renta namin. Paano pa kaya ang gamutan na sinasabi niya na aabot ng 1,000 o higit pa? Ma'am? Ulit niya nang mapansin niyang hindi ako nakapagsalita. Umiling ako ng mabagal habang nararamdaman ko na nanginginig ang boses ko at unti-unting naiipon ng luha sa mga mata ko dahil hindi ko kayang magsinungaling sa harapan niya. Wala po akong ganong pera, Dok. Kahit maghanap po ako hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga. Dahil kahit pang araw-araw nga namin hirap na ako. Saglit siyang natahimik at halatang nag-iisip ng sasabihin. Habang ako naman, pakiramdam ko mas lalo akong nahihiya at nanliliit sa sarili ko. Dahil parang wala akong magawa para sa sarili kong anak. May mga charity program at social service ang ospital. Pero hindi pa rin ito masasagot ang buong gastos. Kaya kailangan pa rin nating humanap ng ibang paraan para matuloy ang gamutan. Kalmadong sambit niya. Tumango ako kahit hindi ko alam kung saan ako magsisimula. At pakiramdam ko umiikot ang ulo ko. Kaya nagpaalam muna ako na lalabas saglit dahil hindi ko na kayang bigat ng nararamdaman ko. Dok, sandali lang po Pupunta lang po ako sa banyo. Sabi ko bago ako tuluyang lumabas ng opisina niya. Diretso akong pumunta sa CR ng ospital. At pagpasok ko pa lang hindi ko na napigilan ng sarili ko. Napahawak ako sa lababo habang umiiyak ng tahimik. Pero tuloy-tuloy dahil hindi ko na kayang itago ang sakit at takot na matagal ko nang pinipigil. Hindi pwedeng mawala siya. Paulit-ulit kong bulong sa sarili ko habang nanginginig ang mga balikat ko. Pinipilit kong huminga ng maayos kahit parang nauubusan na ako ng lakas. Napatingin ako sa salamin at nakita kong sarili ko na pagod, magulong buhok at namumugtong mga mata. Pero sa kabila ng lahat hindi pa rin nawawala ang itsura ko na sinasabi ng iba na maganda raw ako. Kahit hindi ko naman yun napapansin noon dahil mas mahalaga sa akin ang mabuhay kami ng anak ko. Pero ngayon, wala akong pakialam sa itsura ko. Ang mahalaga lang ay kung papaano siyang maililigtas. Pinunasan ko ang luha ko at pilit kong pinakakalmang sarili ko. Dahil alam kong hindi ako pwedeng magtagal sa ganitong estado. Dahil kailangan kong gumawa ng paraan at hindi sapat ang pag-iyak lang. Huminga ako ng malalim saka lumabas ng CR. Diretso akong bumalik kay Dr. Robin at kumatok bago pumasok. Pasok, sabi niya. Pagpasok ko'y agad siyang napatingin sa akin at halatang napansin niya mga mata kong namumugto. Pero hindi niya yun pinansin at hinintay niya akong magsalita. Dok, gusto ko pong ilaban ng anak ko at gagawin ko pong lahat para lang mabuhay siya. Kaya kung may paraan po kahit mahirap, kahit matagal, kahit kailangan ko magtrabaho araw-araw at gabi, gagawin ko po. Diretsyong sabi ko habang pilit kong pinatatatag ang boses ko. Kahit nanginginig pa rin ang dibdib ko. Tahimik siyang nakinig at saka tumango ng bahagya. Kung ganon, tutulungan kitang makahanap ng paraan dahil may mga foundation. Sa mga pasyenteng katulad ng anak mo na matutulungan sa pamamagitan ng sponsorship at charity. Pero kailangan mong maghanda dahil hindi ito madali at kailangan mo ng tiyaga. Kaya nga lang baka kulangin pa rin. May iba ka pa bang mapagkukuhanan? Tumitig ako sa kanya ng ilang segundo bago nagsalita. Alam kong hindi ako kasing ganda o sexy na mga babaeng dumaan sa buhay niyo. Pero wala na akong ibang maisip na paraan. Kumunot ang noo niya. Anong gusto mong sabihin? Dok, kung papayag po kayo handa kong ialay ang sarili ko sa inyo sa loob ng 3 gabi. Ikaw ang bahala kung anong gusto mong gawin sa akin. Alam kong isang kahangalan at bababa ang tingin niyo sa akin. Pero ito lang naiisip kong paraan para mailigtas ang anak ko. Tila nagulat siya sa sinabi ko. Hindi niya naalis ang tingin niya sa akin at ganun din naman ako. Humigpit ang hawak ko sa damit ko habang naghihintay sa sasabihin niya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo, Dok. Sigurado po ako. Huminga siya ng malalim bago inilis ang tingin sa akin. Pag-iisipan kong alok mo.
Alam kong mahirap para sa iyo ang sabihin sa akin yan. Pero kailangan ko munang pag-isipan sandali. Dok, wala na akong ibang maiisip na paraan. Handa akong gawin ang lahat ng gusto mong ipagawa. Basta't iligtas mo lang ang anak ko. Kahit na sa 3 gabing yun, wag akong magpahingi, kakayanin ko. Para lang sa anak ko. Muli siyang napatitig sa akin at tumagal ang titig niya. Desperado na akong mailigtas ang anak ko. Kaya wala na akong pakialam sa sarili ko. Okay, sige. Kung yan ang paraan mo at gusto mo, sisimulan na natin ang gamutan ng anak mo. At pag-uusapan na lang natin ang tungkol sa kondisyong kapalit mo. Mapait akong ngumitias sa katumango. Lumabas ako ng opisina niya na mabigat ang pakiramdam. Pero hindi na katulad ng dati na puro takot lang ang nararamdaman ko. Dahil ngayon, kahit papano may pag-asa na akong hahawakan. Hindi ko alam kung gaano kahirap ang dadaanan ko. Hindi ko alam kung ilang beses pa akong iiyak. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi ako susuko kahit na anong mangyari. Para sa anak ko. Hindi ko namalayan kung papaano nagsimulang lahat. Pero isang araw nagising na lang ako na nasa ospital ako at nagsisimula na ang gamutan ng anak ko. Kahit hindi ko pa lubos maintindihan ang lahat ng proseso, ang tanging alam ko lang ay may ginagawa para sa kanya. At iyon lang ay sapat na para mapuno ng luha mga mata ko. Dahil sa wakas may pag-asa na siyang gumaling. Nakaupo ako sa tabi ng kama ni Christine habang nakakabit sa kanyang mga tubo at may dextrose sa braso niya. Kahit mahina pa rin siya, mas maayos ang itsura niya kumpara noong gabing dinala ko siya rito, na halos hindi na humihinga ng maayos. At hindi ko na alam kung paano ko siya ililigtas. Ma? Mahina niyang tawag habang bahagyang dumilat. Agad akong lumapit at hinawakan ng kamay niya. Anak, gising ka na pala. Tumango siya ng konti at pilit na ngumiti kahit halatang pagod ang katawan niya. Nasaan po tayo? Nasa ospital tayo, nagpapagamot ka. Sagot ko habang pinipilit ko maging kalmado ang boses ko. Kahit gustong gusto ko na siyang yakapin ng mahigpit. Gagaling na po ako? Tanong niya. Napakagat ako sa labi sandali pero agad akong ngumiti sa kanya. Oo, gagaling ka na. Promise. Tumango siya at muling pinikit ang mga mata. Hindi ko napigilang mapaluha habang hawak ang kamay niya. Dahil sa bawat sandaling nakikita ko siyang humihinga ng maayos, pakiramdam ko may konting nababawas sa bigat na dala ko sa dibdib. Ilang saglit pa'y pumasok si Dr. Robin sa kwarto. Lumapit sa amin habang tinitingnan ang chart ng anak ko. Kamusta na po siya, Doc? Tanong ko habang tumatayo. Mas maayos na ang kondisyon niya kumpara nung unang dinala mo siya rito. Pero hindi pa tayo pwedeng magpakampante dahil simula pa lang to ng gamutan. Sagot niya habang kalmado ang tono. Tumango ako. Salamat po, Dok. Kung hindi dahil sa inyo Hindi mo kailangang magpasalamat agad dahil mahaba pang proseso at kailangan nating ipagpatuloy ang treatment niya. Sagot niya. Opo, gagawin ko pong lahat. Sabi ko. Tumingin siya sa akin ng diretsyo at saka ng salita ng mas mahinahon. May nakausap na ako sa social service ng ospital at may mga foundation na pwedeng tumulong sa gastusin. Pero kailangan mong sumunod sa mga proseso at requirements para ma-approve ang tulong. Gagawin ko pong lahat ng kailangan, Dok. Sagot ko agad. May mga papeles kang kailangang asikasuhin at may ilang tao kang kakausapin. Pero tutulungan kita para mapadali ang proseso. Dagdag niya. Hindi ko alam kung paano ko siya pasasalamatan ng sapat. Dahil sa kabila ng dami ng pasyente niya, ay naglalaan pa rin siya ng oras para tulungan ako. Lumipas ang 2 araw na halos sa ospital na ako natutulog at gumigising. Dahil ayokong iwan ang anak ko kahit sandali. At sa bawat araw na yon, ay unti-unti kong nakikita na lumalaban si Christine kahit mahina pa siya. At iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas para hindi sumuko. Sa 3 araw, matapos kong makausap ang social worker at maipasang ilang requirements, tinawag ako ni Dr. Robin. Maria, may kailangan akong ipagawa sa iyo para mas mabilis ang proseso ng tulong para sa anak mo. Sabi niya habang seryoso ang mukha. Ano po yun, Doc? Tanong ko.
Kailangan mong pumunta sa bahay ko mamaya dahil may ilang dokumento at contact na mas madali kong maipapakita at maipapaliwanag doon. Dahil mas kompleto ang files ko kaysa dito sa ospital. Dagdag pa rito, yung napag-usapan nating kondisyon. Paliwanag niya. Saglit akong natahimik. Hindi ko alam kung bakit pero kinabahan ako. Hindi ako sanay pumunta sa bahay ng ibang tao. Lalo na ng taong tulad niya na mayaman. May problema ba? Tanong niya nang mapansin ng pag-aalinlangan ko. Wala po. Sige po, Dok. Pagsapit ng gabi, matapos kong matiyak na maayos ang lagay ni Christine at may nurse na magbabantay sa kanya, sumakay ako sa sasakyan ni Dr. Robin. Humigpit ang hawak ko sa bag dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Mabilis lang ang naging biyahe namin kaya't nakarating kami agad sa malaking bahay niya. Sinalubong pa nga kami ng dalawa niyang kasambahay. Halos malula ako sa laki ng bahay niya. Maria, gusto kong sabihin sa iyo na naisip kong huwag ka nang mag-asikaso pa ng kung ano-ano. Ako na lang ang sasagot ng lahat ng babayaran mo. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya kaya't napaawang ang bibig ko. At alam mo na ang kapalit nito, na ikaw rin mismo ang nagbigay ng kondisyon. Mabagal akong tumango sa katipid ng ngumiti. Opo, Dok. Alam ko po yun at gagawin kong lahat para sa anak ko. I know. Kumain ka na muna. Ipapahanda ko sa kasambahay ko ang pagkain mo. Pagkatapos ay magpahinga ka ng 1 oras bago maligo at magtungo sa kwarto ko. Naiintindihan mo ba? Yes po, Dok. Okay, sige. Hihintayin kita sa kwarto. Agad na siyang lumakad paakyat ng hagdan matapos niyang sabihin yon. Habang ako naman naiwang naguhumirentado ang puso. May parte sa akin na gustong umatras at may parte na ayaw dahil baka mapahamak ang anak ko. Pero kahit na ganun, kailangan kong panindigan ang sinabi ko dahil akong nagbigay ng kondisyong ito. Hindi ko na malayang natapos na palang 3 gabing na pag-usapan namin. At ang masasabi ko lang, hindi niya ako ginamit bilang isang babaeng bayaran. Dahil habang ginagawa namin ang bagay na yon, merong pag-iingat sa bawat kilos niya. At nakakagulat pa ron binigyan niya pa ako ng mamahaling damit at gamit. At ngayon, kasalukuyan kaming nasa bagong apartment na siyang nagmamay-ari. Maganda at malaking apartment na ito. Hindi ko maiwasang mapangiti ng malawak habang pinapasok ang mga bagong gamit sa bahay. Mula sa kama, ref, TV, at kung ano-ano pa. Hindi ho ba sobra-sobra naman yata ang ibinibigay mong ito sa amin? 3 gabi lang ibinigay ko sa'yo. Huwag mo nang isipin yon. Hinding-hindi mababayaran ang dignidad na inalay mo sa akin para lang sa anak mo. Napakabuti mong ina dahil handa ka magsakripisyo. Kaya tanggapin mo na lang to para makapagsimula kayong muli ng anak mo. Pero Dok, napakaganda ho ng apartment mong ito para sa aming mag-ina. Baka mahal po ito at hindi papasok sa budget namin. Huwag kang mag-alala. Libre kayo ng 1 taon dito. At para naman may pagkakataang ka, ipapasok kita bilang crew sa isang restaurant na pagmamay-ari ko. Doon nangilid ang luha ko sa labis na saya. Maraming salamat po, Doc Robin. Salamat po talaga. Mangiyak-ngiyak kong sabi. Dumaan ng mabilis ng halos 1 buwan ni Christine sa ospital. Hindi ko pa rin lubos maisip kung papaano kaming napunta sa ganitong klase ng buhay. Ngayon ay hawak kong kamay ni Christine habang papasok kami sa bagong apartment na kung saan kami pinatira ni Dr. Robin. At kahit na anong pigil ko hindi ko maiwasang mapangiti dahil sa laki ng pagbabago ng lahat. Ma? Mahinang tawag ni Christine habang nakatingin sa paligid. Bakit anak? Sagot ko habang binubuksan ng pinto. Pagbukas pa lang namin ay agad siyang natigilan at napatingin sa loob na parang hindi makapaniwala sa nakikita niya. Dahil malinis ang sahig at naka-tiles. Bago ang mga gamit at maliwanag ang buong paligid na malayo sa dati naming inuupahan na halos hindi matatawag na maayos na tirahan. Sa atin to? Dito na po tayo titira? Tanong niya habang nakatingin sa akin. Halatang naguguluhan at masaya. Tumango ako at hindi ko na napigilang mapangiti ng mas malawak. Oo, dito na tayo titira. Dahan-dahan siyang pumasok at agad napunta sa sala kung saan nakalagay ang bagong sofa at TV. Hindi niya mapigilang hawakan ng mga iyon na parang natatakot na baka mawala kapag binitawan niya. Ma, ang ganda-ganda po. Ang dami-dami nating gamit.
Sabi niya habang umiikot-ikot. Napatingin lang ako sa kanya at doon ko nakita ang saya na matagal ko nang hindi nakita. Dahil ngayon ko lang ulit nakita ang ganitong ngiti sa mukha niya. Hindi tulad ng mga nakaraang linggo na puro sakit at pagod ang nakikita ko. Dito ka na matutulog, sabi ko habang tinuturo ang kwarto. Tumakbo siya papunta roon kahit medyo mahina pa ang katawan niya. At pagpasok niya, agad siyang tumalon sa kama kahit dahan-dahan lang. Ang lambot! Sabi niya habang tumatawa. Natawa na rin ako habang nakasandal sa pintuan at pinanonood siya. Dahil kahit may sakit siya ay bata pa rin siya. At nadarama ko na gusto niyang maranasan ng mga bagay na dati ay hindi niya nararanasan. Ma, may sarili na akong kama. Sabi niya habang nakahiga. Oo anak, sagot ko. At sa sandaling yon, alam kong kahit papaano may nagawa akong tama. Lumipas sa mga araw, unti-unti kaming nasasanay sa bagong buhay na ibinigay sa amin. Dahil to sa tulong ni Dr. Robin, hindi na kami nag-aalala kung saan kukuha ng kakainin at kung saan matutulog. Kumpleto ng lahat sa apartment at may trabaho na rin ako sa restaurant na pagmamay-ari niya. Hindi madali ang trabaho pero hindi yun bago sa akin. Sanay na ako magtrabaho ng mabigat, kaya kahit pagod ako, mas magaan ang pakiramdam ko dahil alam kong may pupuntahan ang paghihirap ko. Ate Maria, dito po muna kayo sa counter. Sabi ng supervisor ko habang inaayos ang schedule ko. Sige po, sagot ko habang inaayos ang apron ko. Habang nagtatrabaho ako, paminsan-minsan ay napapaisip ako kung papaano akong napunta sa ganitong klase ng lugar. Dahil dati ay naglalaba lang ako sa kung sino-sinong bahay. Pero ngayon ay may maayos sa trabaho na ako at may sahod na sapat para masuportahan ang pangangailangan namin. Pero kahit maayos na ang buhay namin, kahit papano, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang kondisyon ng anak ko. Kailangan pa rin naming bumalik sa ospital para sa schedule ng gamutan niya. Tuwing araw ng check-up, maaga kaming gumigising at sabay kaming pumupunta sa ospital. Ma, gagaling na po ba ako? Magiging maayos na bang lagay ko? Tanong niya. Tumango ako. Oo, basta susunod tayo sa sinasabi ng doktor. Hindi ko kayang ipakita sa kanya ang takot ko kaya't pinipilit kong maging matatag para sa kanya. Pagdating sa ospital, agad kaming inaasikaso at minsan ay nakikita namin sa Dr. Robin na nagtatrabaho. Pero kapag napapansin niya kami, lumalapit siya para kamustahin si Christine. Kamusta ka na? Tanong niya kay Christine. Okay na po ako. Hindi na po ako sobrang nanghihina. Good. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa gumaling ka, ha? Sabi niya habang tinitingnan ng chart. Hindi siya madaldal pero damang-dama ko na may malasakit siya sa amin. Kapag nasa trabaho ako, may isang kasambahay na ipinadadala si Dr. Robin para bantayan si Christine. Nung una nahihiya pa ako, pero sinabi niya na kailangan yon para hindi ko naisipin pa kung may magbabantay sa anak ko habang wala ako. Ma, babalik ka? Tanong ni Christine tuwing aalis ako. Oo, saglit lang ako para makapagtrabaho ako at may pera tayo. Sagot ko habang hinahaplos ang buhok niya. Magpapakabait po ako, sabi niya. Ngumiti ako. Sige anak, konti na lang at gagaling ka na talaga ha? Habang naglalakad ako palabas ng apartment papunta sa trabaho, hindi ko maiwasang mapaisip kung gaano kalaki ang ipinagbago ng buhay namin. Kaya hindi ako nagsisisi sa ginawa ko para sa anak ko. Hindi ko namalayan kung papaanong lumipas ang 5 buwan dahil sa dami ng nangyari sa buhay namin. Nakaupo si Christine sa kama. Inaayos ang buhok niya habang naghahanda para pumasok sa school. At sa simpleng eksenang yon, napangiti ako. Dahil noon ay hindi ko naisip na darating pang araw na makikita ko siyang bumabangon ng mag-isa, nag-aayos at may lakas para asikasuhin ang sarili. Ma, okay na po ba to? Tanong niya habang pinapakita ang suot niyang uniform. Lumapit ako at inayos ang kwelyo niya. Ayos na ayos, ang ganda mo anak. Ngumiti siya ng malapad at bahagyang umikot na parang proud sa sarili niya. Dahil sa wakas, nagawa na niyang asikasuhin ang sarili niya nang walang tulong ko.
At sa sandaling yun ay hindi ko mapigilang mapaluha. Pero agad ko rin yung pinigilan dahil ayokong makita niya na umiiyak ako. Ma, wag kang umiyak ng ganyan. Nakikita ko po sa mukha mong naiiyak ka na. Sabi niya habang nakakunot ang noo. Hindi naman ako iiyak. Masaya lang ako na makita kang ganyan. Hindi ba't iyan ang gusto mo? Ang magawa mong asikasuhin ng sarili mo nang hindi kita tinutulungan? Agad siyang tumango. At papasok na ulit ako sa school, Mama. See you later. Sabi niya na may halong excitement sa boses. Oo, pero dahan-dahan lang sa paglalakad. Huwag mong pipilitin ang sarili mo. Bawal ka pa ring mapagod ng husto. Paalala niya. Opo, sabi rin nga po ni Doc Robin yan. Sagot niya. Napangiti ako sa narinig dahil kahit papano naging parte na rin ng araw-araw namin si Robin. At hindi ko maikakaila na malaki ang naging papel niya sa lahat ng pagbabago sa buhay namin. Mas naging maayos na rin ang trabaho ko sa restaurant dahil nasanay na ako sa gawain. At mas naging kampante na rin ako sa pakikisalamuha sa mga tao. Kaya kahit pagod ako sa buong araw, hindi na ako tulad ng dati na pakiramdam ko wala nang patutunguhan ang pagod ko. Pag uwi ko sa apartment isang gabi, nadatnan ko si Christine na nakaupo sa sala at may hawak na bagong bag. Ma! Masaya niyang tawag. Tingnan mo po Lumapit ako sa kanya. Bagong bag na naman yan? Opo! Ibinigay ni Doc Robin. Sagot niya habang nakangiti. Napailing ako pero napangiti rin. Ang dami mo ng gamit Siya naman pong nagbibigay. Ayoko naman tanggihan dahil baka magtampo po siya. Basta't magpapasalamat ka palagi sa kanya Malaki man o maliit ang ibinibigay niya sa'yo. Opo, Mama. Sobrang bait nga po ni Doc Robin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa tuwing may dala siyang bagong gamit para sa anak ko. Hindi ko naman hinihingi pero kusa niyang ibinibigay. At sa bawat ganitong pagkakataon lalo kong nararamdaman kung gaano siya kabuti sa amin. Maya-maya pa'y narinig ko ang pagbukas ng pinto. Dumating na siya! Sabi ni Christine na halatang excited. Paglingon ko, nandun si Robin na nakasuot pa rin ng damit galing trabaho at may dalang paper bag sa kamay niya. Kamusta? Tanong niya habang pumapasok. Ayos lang, sagot ko. Kumain ka na ba? Hindi pa Sagot niya habang inilalapag ang dala niya sa mesa. Napatingin ako sa kanya. Sabay-sabay na tayo. Hindi ko na namalayan pero naging normal na sa amin ang ganitong setup. Sabay-sabay kaming kumakain na parang iisang pamilya. Umuupo kami sa mesa at nagsisimula ng kumain habang si Christine ay tuloy-tuloy sa pagkukwento tungkol sa school niya. Doc Robin, may quiz kami kanina tapos nakuha ko lahat ng sagot. Puro tama. Sabi niya na halatang proud. Talaga? Sagot niya habang nakatingin dito. Very good. Ngumiti si Christine ng mas malawak. Tahimik lang akong nakikinig habang kumakain. Pero paminsan-minsan ay napapatingin ako kay Robin dahil sa paraan ng pakikitungo niya kay Christine. Hindi yun pilit at hindi rin parang may obligasyon siya. Kung hindi parang natural lang na gusto niyang alagaan ito. Kung alagaan niya at asikasuhin ng anak ko, para bang anak niya rin ito. Napagod ka ba? Bigla niyang tanong habang nakatingin sa akin. Napatingin ako sa kanya. Medyo pero ayos lang ako. Ang dami kasing tao kanina sa restaurant. Magpahinga ka pagkatapos kumain. Sabi niya. Tumango ako sa ngumiti. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero napapansin ko na mas madalas na siyang pumunta rito sa apartment namin. At hindi lang yon tungkol sa kalagayan ni Christine. Kung hindi parang gusto niya lang talagang palaging narito sa amin. At hindi ko rin maitatanggi na hinihintay ko na rin ang bawat pagdating niya. Lumipas sa mga araw. Habang tumatagal ay mas lalo kong nararamdaman ng kakaibang pakiramdam sa tuwing nandyan siya. Sa tuwing nagkakasabay kami sa mesa at sa tuwing kinakausap niya ako sa mga simpleng bagay. Isang gabi habang nag-aayos ako ng plato sa kusina matapos kaming kumain, lumapit siya sa akin. Ako na dyan, sabi niya habang inaabot ang plato. Okay lang, kaya ko, sagot ko. Hayaan mo na akong tulungan ka, alam kong napagod ka rin sa trabaho mo.
Sagot niya habang kumukuha ng ibang hugasin. Napatingin ako sa kanya at hindi ko maiwasang mapangiti ng bahagya. Kahit sa simpleng ganitong bagay nararamdaman ko ang pag-aalaga niya. Salamat. Hindi ko napigilang sabihin. Para saan? Tanong niya. Sa lahat. Sagot ko habang nakatingin sa kanya. Hindi siya agad sumagot pero tumingin siya sa akin ng diretsyo sa mga mata ko. At sa sandaling yon, parang may kung anong kumiliti sa loob ko. Hindi ko na inalis ang tingin ko at hindi rin siya umiwas ng tingin. Bigla akong napatingin sa gilid. Medyo nahiya sa sarili ko. Sa loob-loob ko, hindi ko na kaya pang pigilan ang sarili ko. Nahuhulog na ako kay Doc Robin. Nagsimula ito nang palagi na kaming magkasama. Sabay na kaming kumakain at sa tuwing nagkukwentuhan kami. Hindi ko alam kung tama ba ito. Hindi ko alam kung hanggang saan ko ito dadalhin. Pero sa ngayon, hinahayaan ko na lang ang sarili kong mahalin siya. Dahil matapos ang matagal na panahon, naging masaya ulit ako. At gusto kong maramdaman yon, kahit sandali lang. Lumipas pang mga linggo na parang hindi ko na napapansin ang pagod sa katawan ko. Nasanay na ako sa paulit-ulit kong ginagawa sa trabaho at sa pag-aalaga kay Christine. May pasok ka ba bukas? Tanong niya habang nakasandal sa pintuan ng kusina at pinanonood akong mag-ayos sa mga gamit. Wala, day off ko. Sagot ko habang patuloy sa ginagawa ko. Mag-lunch tayo sa labas. Kaswal na sabi niya. Napahinto ako sandali at napatingin sa kanya. Nagulat ako kasi unang beses niya kaming niyayang kumain sa labas. Tayo? Oo, tayong tatlo. Kumain tayo sa labas. Para naman masulit mong day off mo. Masyado mong sinisipagan sa trabaho eh. Hindi ko agad alam kung anong isasagot ko dahil hindi ako sanay sa ganung klase ng lakad. Pero bago pa ako makapagsalita ay sumingit na si Christine mula sa sala. Talaga po? Halos tumalon siya sa tuwa habang nakatingin kay Robin. Lalabas po tayo? Oo. Sagot nito habang bahagyang napangiti. Mama, go na go po ako. Dagdag pa ni Christine habang hinahatak ang braso ko. Napatawa ko ng mahina habang napapailing. Hindi pa nga tayo umaalis, excited ka na agad? Matagal na po kasi ako hindi nakakalabas. Sagot niya. Napatingin ako kay Robin at nakita kong nakangiti siyang nakatingin sa amin. Habang ako naman naguhumirentado na ang puso sa saya. O sige, kakain tayo sa labas. Sabi ko sabay ngiti. Kinabukasan ay maaga pa lang ay gising na si Christine. Abala sa pagpili ng isusuot niya. Habang ako naman, nakaupo sa gilid ng kama at pinanonood siya. Ma, bagay po ba to? Tanong niya habang nakasuot ng bagong damit na binili ni Robin. Bagay na bagay sa'yo anak, napakaganda mo sa damit na yan. Sagot ko. Humagikik siya sabay hawi ng kanyang buhok. Dapat maganda po ako kasi lalabas tayo. Sabi niya na para bang may malaking okasyon. Napangiti ako. Kahit ano namang isuot mo anak, maganda ka. Siyempre po kasi mana ako sa inyo eh. Anya sabay tawa. Maya-maya pa'y dumating na si Robin at nang makita niya si Christine, ay agad itong tumakbo papunta sa kanya. Ready na po kami? Masigla niyang sabi. Halata nga. Sagot ni Robin habang natatawa. Tumingin sa akin si Robin saka ngumiti ng malawak. Bagay sa iyong damit na yan. Ang ganda mo Maria. Pakiramdam ko'y nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. Salamat. Nauutal kong sabi. Sumakay kami sa kotse niya at habang umaandar ito, hindi tumitigil sa pagkukwento si Christine tungkol sa kung saan niyang gustong pumunta at kung anong gusto niyang gawin. At sa bawat salita niya, damang-dama ko kung gaano siyang kasaya. Una kaming nagpunta sa isang restaurant. Natulala ako sa dami ng pagkaing in-order ni Robin para sa amin. Lahat mahal at talaga namang masasarap. Enjoy na enjoy ang anak ko sa pagkain. Ma, ang sarap po ng pagkain. Sabi niya habang tuloy-tuloy ang pagkain. Dahan-dahan lang sa pagmuya. Baka mabulunan ka anak. Paalala ko. Sorry po mama. Sobrang sarap po kasi ng pagkain eh. Napatingin ako kay Robin at nakita kong tahimik lang siyang kumakain. Pero paminsan-minsan, sumusulip kay Christine na parang sinisigurado na okay ito.
Hindi ka ba nagsasawang tulungan kami? Masyado nang malaki ang utang na loob namin sa'yo. Sabi ko sa kanya. Huwag mong isipin ang utang na loob na yon. Wala akong pakialam doon. Ang mahalaga sa akin ay nakikita ko kayong maayos na mag-ina. At masaya akong natutulungan ko kayo. Hindi ko na alam kung anong isasagot ko kaya't ngumiti na lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos kumain ay dinala niya kami sa amusement park. Doon tuluyang nagliwanag ang mukha ni Christine dahil sa dami ng pwedeng sakyan at gawin. Ma, pwede po ba ako dito? Tanong niya habang nakaturo sa isang ride. Pwede pero wag ka masyadong magpapagod. Sagot ko. Akong bahala sa kanya. Sabi ni Robin. Halos hindi na tumigil sa pagtawa si Christine habang sumasakay sa iba't ibang rides. At kahit ako ay napapangiti na lang habang pinanonood siya dahil matagal ko na siyang hindi nakikitang ganito kasaya. Minsan ay sumasabay si Robin sa kanya. Hindi ko maiwasang mapangiti sa kanila habang magkasama silang tumatawa at nagkukulitan na parang matagal na silang magkakilala. Na para bang mag-ama sila. Ma! Ang saya po! Ang dami kong nasakyan na rides at hindi ako natakot. Sigaw ni Christine habang tumatakbo papunta sa akin. Oo nga, halata naman. Sagot ko. Thank you po Mama at Tito Robin. Sobra ko pong na-enjoy ang araw na ito. Hindi ko napigilang mapaluhan ng bahagya pero agad ko rin yung pinunasan. Habang palubog ng araw at medyo pagod pa kami sa kakalakad, nagpa siya kaming magpahinga sandali sa isang bench. Umupo si Christine sa gitna naming dalawa habang hinihingal pero nakangiti pa rin. Pagod ka na? Tanong ko. Ayos lang po Mama. Pahinga lang po tayo sandali pero gusto ko pang sumakay sa Ferris wheel. Sigurado ka ba dyan? Singit ni Robin. Yes po, Tito Robin. Ang sarap kasing sumakay sa rides. Na-e-enjoy ko po talaga. Tahimik kaming tatlo sandali habang nagpapahinga at pinanonood ang mga taong dumaraan sa harap namin. Hanggang sa biglang nagsalita si Christine. Ma? Tawag niya. Bakit anak? Ang saya-saya natin ngayon. Lalong-lalo na po ako. Tumango ako't napangiti. Oo anak, at masaya akong makita kang masaya. Tapos, saglit siyang tumigil. Parang nag-iisip ko anong sasabihin niya. Ano yun? Tanong ko. Para tayong isang pamilya. Parang kumpletong pamilya ko dahil kasama natin si Tito Robin. Biglang natahimik ang paligid. Napatingin ako kay Robin kahit nagkatinginan kami. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung anong dapat maramdaman ko. Pero ang alam ko lang, may kung anong kumiliti sa dibdib ko. Napangiti siya ng bahagya. At ako naman, napaiwas ng tingin dahil nadama ko ang init ng pisngi ko. Mama! Muling tawag sa akin ni Christine. Oh, bakit anak? Sana si Doc Robin na lang ang papa ko. Diretsyong sabi niya kasabay ng paglunok ko ng laway sa gulat. Napatitig na lang ako kay Robin na may malawak na ngiti sa labi. At dahil sa ngiting yon, hindi ko mapigilan ang sarili ko na isiping baka may nararamdaman na rin sa akin si Robin. Robin's point of view. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon sa loob ng opisina ko. Nung unang magsalita si Maria at inalok niya ang sarili niya kapalit ng gamutan ng anak niya. Dahil sa tagal ng taon ko bilang doktor, marami na akong nakitang desperadong magulang. Pero ibang klase ang nakita ko sa kanya. Walang pag-aalinlangan sa boses niyang inalok ang sarili, kahit nanginginig ang buong pagkatao niya. Doon ako nagulat, dahil hindi ko inaasahan na may taong kayang isuko ang sariling niya, nang ganun lang para lang sa anak niya. Hindi ko agad tinanggap ang sinabi niya dahil alam ko namang mali yun, at hindi iyon ang tamang paraan pero hindi rin ako agad tumanggi dahil may bahagi sa akin na gustong makita kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa anak niya at kung totoo bang nakita kong determinasyon sa mga mata niya o isa lang yung desperadong desisyon na pagsisisihan niya sa huli. At sa huli, pumayag ako. Hindi dahil gusto ko lang siyang tikman o gamitin, kung hindi dahil gusto kong maintindihan siya. Sa loob ng 3 gabing magkasama kami, hindi ko nakita ang isang babaeng nag-aalok ng sarili niya kapalit ng pera.
Kung hindi isang inang pilit tinatago ang sakit, hiya at takot niya habang ginagawa ang bagay na yon para sa anak niya. Sa bawat sandaling yun ay mas lalo kong nakita kung gaano siya katatag at kung gaano kalalim ang pagmamahal niya bilang isang magulang. Hindi siya nagpapanggap at hindi siya tulad ng ibang babaeng nakilala ko. Pagkatapos ng 3 gabing yon, akala ko matatapos na roon ang lahat at babalik na ako sa dati kong buhay. Pero mali ako dahil sa tuwing napapapikit ako, siyang naaalala ko. At sa tuwing naaalala ko mga mata niyang puno ng determinasyon at sakit, may kung anong gumagalaw sa loob ko na hindi ko maipaliwanag. Kaya hindi ako lumayo sa kanila. Sa halip, mas lalo akong lumapit at tinulungan ko sila. Hindi dahil may obligasyon ako kung hindi dahil gusto ko. Sa bawat araw na dumadaan, mas lalo kong hinahanap si Maria. Mas lalo kong gustong makita kung kamusta na siya. At mas lalo kong gustong makita si Christine na unti-unting bumabalik sa dati niyang sigla. Hindi ko namalayan na naging bahagi na sila ng araw ko. Hindi ko namalayan na may bahagi sa akin na gustong manatili sa tabi nila. At higit sa lahat, hindi ko namalayan na nahuhulog na ako. Gabi na ng araw na yon nang mapagdesisyonan kong ayain si Maria na lumabas. Matagal ko nang iniisip kung sasabihin ko na bang nararamdaman ko o itatago ko na lang. Lalo pat iniisip ko na baka layuan niya ako. Pwede ka ba mamayang gabi? Tanong ko habang nakatayo sa pintuan ng apartment nila. Napatingin siya sa akin at nagtataka. Bakit? Mag-dinner tayo. Sagot ko. Ha? Kumunot ang noo niya. Kami ni Christine. Umiling ako. Ikaw lang. Iiwan muna natin si Christine sa isa kong kasambahay. Saglit siyang natahimik na tila nag-iisip. Hindi siya agad sumagot at nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Sandali lang naman, sabi ko. Tumango siya sa huli. O sige, magbibihis lang ako. Pagdating namin sa restaurant, tahimik lang siya sa umpisa habang inaayos ang sarili niya at hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Relax ka lang, masyado ka namang tahimik. Tumango siya pero halatang kinakabahan pa rin. Umorder kami ng pagkain at habang hinihintay yon, hindi ko maiwasang titigan siya. Kahit simpleng ayos lang siya ay may kung anong hatak ang ganda niya na hindi ko maipaliwanag. Bakit ganyan ka kumakatingin? Hindi ba bagay sa akin ang damit ko? Tanong niya habang napapansin ang tingin ko. Bagay sa iyong damit mo, bagay na bagay. Napangiti siya ng bahagi at umiwas ng tingin. Tahimik kaming kumakaing dalawa pero nagkatinginan kami. Maria, tawag ko. Oh, sagot niya. Mahal kita. Bigla siyang natahimik at nakita ko kung papaanong nagbago ang ekspresyon niya. Hindi ko na kayang itago pang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito pero habang tumatagal, mas lalo kitang gustong makasama. Hindi siya agad nagsalita. Unti-unting namuo ang luha sa mata niya. Robin, mahina niyang sabi. Hindi kita pinipilit na mahalin din akong pabalik. Gusto ko lang malaman mong nararamdaman ko. Dahil alam kong nagtataka ka kung bakit gusto ko kayong makasama palagi. Napayo ko siya at pinunasan ang luha niya. Mahal na rin kita. Sagot niya sa huli habang nanginginig ang boses. Nanlaki ang mata ko sa labis na gulat. Parang may sumabog sa dibdib ko sa sobrang saya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at hinawakan ang kamay niya. Sigurado ka ba dyan? O baka naman nasabi mo lang yan kasi mahal kita? Tanong ko. Hindi, talagang mahal kita. Baka nga ako pa ang unang nagmahal sa'yo eh. Kung hindi dahil sa'yo wala kami ngayon ng anak ko kung nasan kami. Wala kaming mga bagay na hindi namin inaasahang magkakaroon kami. Malawak akong napangiti sa sinabi niya. Sa lahat ng ibinigay ko sa kanila, hindi nila yon hiningi sa akin. Lahat yon ay kusa akong ibinigay. Kaya napagtanto kong hindi sila mapagsamantalang tao. Pagkatapos kumain, lumabas kami ng restaurant at tahimik na naglakad sa gilid ng daan. Habang malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Sumayaw tayo, sabi ko. Napatingin siya sa akin. Dito? Oo, sagot ko sabay kuha ng kamay niya. Wala namang music, sabi niya. Ako nang bahala, sagot ko. Natawa siya ng mahina pero hinawakan niyang kamay ko. Dahan-dahan kaming gumalaw.
Simpleng sayaw lang habang nakatingin sa isa't isa. At sa sandaling yun, parang wala nang ibang tao sa paligid. Parang kaming dalawa lang ang naroroon. Salamat, sabi niya. Para saan? Tanong ko. Sa lahat-lahat, sagot niya. Umiling ako. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Halos araw-araw ka nang nagpapasalamat sa akin eh. Ibaban ko ng salitang yan. Natatawa siyang napailing. Okay, sige. Last na sasabihin ko na itong salamat sa'yo. Dahan-dahan kong inilapit ang mukha ko sa kanya hanggang sa tuluyan ang naglapat ang aming mga labi. At sa pagkakataong yun, puno ng damdamin at pagmamahal ang halik ko para sa kanya. Maria's point of view. Hindi ko na matandaan kung kailan eksaktong nagbago ang lahat. Parang sunod-sunod na lang ang mga nangyari pagkatapos ng gabing yon, kung saan inamin namin ang nararamdaman namin sa isa't isa. At sa sumunod na araw ay wala nang pag-aalinlangan sa isip pa. Tuluyan na kaming naging magkasintahan ni Robin. At sa unang pagkakataon sa buhay ko naramdaman ko na hindi lang ako isang ina na lumalaban para sa anak, kung hindi isa ring babae na minamahal at pinipili. Hindi ko inaasahan na matatanggap ko ang ganitong klase ng buhay. Dahil matagal ko nang isinarang sarili ko sa ganitong bagay matapos mawala ang asawa ko. Pero sa paraan ng pagtrato ni Robin sa akin, unti-unti niyang pinatunayan na may mga taong kayang magmahal ng totoo nang walang hinihinging kapalit. Ma, totoong kayo na ni Doc Robin? Tanong ni Christine habang nakaupo sa kama at nakatingin sa akin na halatang excited. Napangiti ako at tumango. Oo anak, ayos lang ba yun sa'yo? Bigla siyang napatalon sa tuwa. Yehey! Ayos na ayos lang po kasi gustong-gusto kong magkaroon ng papa. Natawa ako sa reaksyon niya. Ikaw talaga? Sa wakas, kumpleto ng family ko. Sobrang saya ko po. Hindi ko agad alam kung anong sasabihin ko. Pero bago pa ako makapagsalita, narinig ko ang boses ni Robin mula sa pintuan. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya. Oo naman, sagot ko. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ni Christine at niyakap siya. Papa! Sigaw nito. Saglit siyang natigilan pero agad din siyang napangiti at niyakap pabalik ang bata. Papa agad? Tanong niya na may halong biro. Opo, bawal po ba? Napatingin siya sa akin at bahagi akong umiti. Pwedeng-pwede anak, simula ngayon, anak ng tawag ko sa'yo. Sagot niya habang hinahaplos ang buhok ni Christine. At sa sandaling yun, pakiramdam ko'y tuluyan ng nabuo ang pamilyang pinapangarap ko. Hindi nagtagal ay nagpasya si Robin na lumipat na kami sa bahay niya. Lalo pat mas malapit ito sa ospital at mas maayos ang lugar para kay Christine. Lalo na tuloy-tuloy pa rin ang gamutan nito kahit mas maayos na ang lagay niya. Hindi ko maikakailang nanibago ko sa laki ng bahay niya. Sa bawat sulok ay halatang pinag-isipan at inayos. At hindi ko maiwasang mapaisip kung talagang doon na kami titira. Sigurado ka ba na ayos lang kaming dito tumira? Tanong ko habang nakatingin sa paligid. Bakit mo naman nasabi yan? Dapat lang na dito na kayo tumira. Mas komportable at safe na safe. Wala kayong dapat na intindihin pa rito. May mga taong mag-aasikaso sa inyo at ayokong mapapagod ka pa. Hindi ko na siya kinontra pa, lalo pat alam kong gusto niya lang na maging maayos kami. Lumipas sa mga buwan na halos hindi ko na napansin dahil sa sobrang saya ng pagsasama namin. Araw-araw kaming sabay kumakain, sabay nag-uusap, at sabay gumagawa ng mga simpleng bagay na dati ay pangarap ko lang. Mas lalo pang naging malapit si Robin kay Christine. Kitang-kita ko kung papaano siyang alagaan ito na parang tunay na ama. At bawat pangyayaring yon ay mas lalo akong napapaniwala na tama ang pinili kong landas. At sa loob ng 3 buwan na yon, walang naging problema. Napakabait niya at mahinahon. Kapag may hindi kami pagkakaunawaan, gumagawa agad siya ng paraan para maging maayos ang lahat. Ngunit isang araw habang nasa sala ako't nag-aayos sa mga gamit, bigla na lang bumukas ang pinto ng bahay at pumasok ang isang babae na hindi ko kilala. Pero sa aura pa lang niya, halatang may karapatan siya ron. Elegante,
Maganda at halatang mayaman. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Tanong niya agad nang makita ko. Kumunot ang noo ko. Pasensya na, sino ka? Hindi siya ngumiti. Sa halip, tinaasan niya ako ng kilay. Ako ang dapat magtanong niyan. Sagot niya. Bakit ka nasa bahay ng asawa ko? Parang may tumigil sa paghinga ko. Asawa? Ulit ko. Oo, sagot niya ng diretsyo. Ako si Lara, ang asawa ni Robin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko at hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero bago pa ako makapag-react, lumapit siya sa akin at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ikaw ba yung pinalit niya? Tanong niya na may halong pangmamaliit. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sagot ko. Talaga? Napangisi siya. Mukha ka namang hindi bagay rito. Mukha kang kasambahay. Isa ka ba sa mga kasambahay rito? Asan si Robin? Kumuyom ang kamao ko pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi mo alam kung sino ako? Dagdag niya. Hindi, sagot ko. Legal na asawa niya ako. Sabi niya ng mariin. Hindi ko na alam kung paano ako tatayo sa kinatatayuan ko. At sa sandaling yun, bumukas ang pinto at pumasok si Robin. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong ng makitang babae. Napalingon si Lara sa kanya. Robin! Hindi siya lumapit. Nanatili lang siya sa kinatatayuan niya. Umalis ka rito, sabi niya. Ganito na lang ba tayo? Sagot ni Lara. Palalayasin mo na lang ako? Matagal na tayong tapos, sagot ni Robin. Hindi tayo tapos, sagot niya agad. Hindi pa tayo annulled. Natahimik ako. Huwag kang baliw, Lara. Matagal na tayong hiwalay. Oo, hindi pa tayo annulled kasi ayaw mong pirmahan ng annulment papers. Robin! Biglang nagbago ang tono ni Lara. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi agad sumagot si Robin. Sinaktan ako ni Joseph. Dagdag ni Lara habang bahagyang inangat ang manggas at ipinakita ang pasa. Napatingin ako at nakita ko nga ang mga pasa niya. At gusto mong bumalik sa akin, ganun? Pagkatapos mo akong lokohan at ipagpalit sa lalaking yan? Tanong ni Robin. Oo, sagot niya. Mag-asawa pa rin tayo. Hindi na. Matagal ka nang burado sa buhay ko. May diing sabi ni Robin. Robin, sandali lang. Inuulit ko sa'yo, Lara. Hindi ko kayang tanggapin ang babaeng pinagsawaan ng ibang lalaki. Ang babaeng malandit hindi marunong makontento. Kaya umalis ka na sa harapan ko bago pa kita kaladkirin. Natahimik si Lara. Habang si Robin, nanlilisik ang mga matang nakatingin dito. At hindi lang yun. May anak ka na sa kanya, di ba? Bakit hindi mo asikasuhin ng anak mo? Nakalimutan mo bang ginawa mo sa anak natin noon? Hindi ba pinabayaan mo kaya't nawala siya sa atin? Tapos ngayon gusto mong balikan ko ang isang basurang katulad mo? Napayuko si Lara habang nanginginig ang labi. Tutulungan mo lang akong ipakulong si Joseph tapos ipipirmahan ko ng annulment papers natin. Please, Robin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Umigting ang panga ni Robin sa galit. Sige, tutulungan kita. Kaya dapat siguraduhin mo lang na susunod ka sa usapan. Dahil kung hindi, ipakukulong kita. At ako mismo ang gagawa ng paraan para mawala ka ng tuluyan sa buhay ko. May pagbabantang sabi ni Robin. Pagsapit ng gabi, hindi ko na talaga napigilan ng sarili kong itanong ang lahat ng bumabagabag sa isip ko. Kahit pilit kong pinakakalmang sarili ko matapos ang nangyari kanina, ay hindi pa rin mawala ang kaba at pagkalito sa dibdib ko. Kaya nang makita ko si Robin nakakauwi lang at nagtanggal ng suot niyang coat sa sala, agad akong lumapit sa kanya kahit hindi ko pa alam kung paano kong sisimulan ang sasabihin ko. Han? Tawag ko habang nakatayo sa harapan niya. Napatingin siya sa akin. Bakit? Hindi ako agad nakapagsalita dahil hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga sagot na maririnig ko. Pero alam kong kailangan ko itong malaman. Gusto ko lang malaman ang totoo, sabi ko habang pilit kong pinatatatag ang boses ko. Tungkol sa inyo ni Lara? Saglit siyang natahimik at hindi agad sumagot. Para bang iniisip niya kung dapat ba niyang sabihin ang lahat o hindi. Pero sa huli ay napabuntong hininga siya at naupo sa sofa.
habang pinapahinga ang siko niya sa tuhod at napatingin sa sahig. Matagal na kaming hiwalay, sabi niya sa wakas. Hindi lang legal. Lumapit ako at naupo sa tapat niya. Bakit? Hindi agad siya tumingin sa akin. Seryoso ang mukha niya. May anak kami. Mahinahong sabi niya. Parang may kumirot sa dibdib ko. Pero nanatili akong nakikinig. Anong nangyari sa anak niyo? Asa na siya? Tanong ko. Napapikit siya sandali bago nagsalita. Iniwan niya. Napakunot ang noo ko. Iniwan? Oo, iniwan niyang mag-isang anak namin sa bahay para makipag-party. Para magsaya. Iniwan niya sa bahay ang anak kong 3 taong gulang pa lang. Oo, mayaya naman pero makulit yon. At isa pa, dapat siyang mag-aalaga kasi siyang nanay. Wala naman siyang trabaho. Nagulat ako ron. Ang anak kong si Christine ay bihirang-bihira kong iwan sa ganong edad. Robin, mahina akong sabi. Pag uwi ko, wala na. Dagdag niya habang nanginginig ang boses kahit pilit niyang kinokontrol. Nahulog siya mula sa terrace. Namatay agad ang anak namin. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi ko alam kung paano ako makakapag-react. Kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata ni Robin. Hindi ko yun matanggap. At lalo ko pang nalaman na habang nangyayari ang lahat, may iba na pala siyang lalaki. Kaya pala panay ang layas niya. Kaya pala napapabayaan niyang anak namin dahil sa lalaki niya. Napayuko ako. Hindi ko akalain na ganun pala kabigat ang pinagdaanan niya. Na ganung klase pala ng babae si Lara. Doon na natapos ang lahat para sa akin. Hindi ko na siya kayang tingnan bilang asawa. Tahimik akong nakinig habang unti-unting tumutulo ang luha ko. Dahil damang-dama ko ang bigat ng pinagdadaanan niya. Robin, sabi ko habang dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. Ngayon ko lang nakita ang ganitong side niya. Hindi bilang doktor, hindi bilang taong matatag, kung hindi bilang isang ama na nawala ng anak. At sa sandaling yun, mas lalo kong naintindihan kung bakit siya ganun mag-alaga kay Christine. Mas lalo kong naintindihan kung bakit siya nanatili sa amin. Pasensya ka na kung hindi ko agad sinabi. Sabi niya. Umiling ako. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ang bigat ng pinagdadaanan mo. At mahirap yung sabihin. Hindi ko na siya mahal. At hindi ko na rin kayang balikan. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Tumango ako saka ngumiti. Huwag mo kong alalahanin. Hindi ako magsiselos o ano. May tiwala ako sa'yo. Sambit ko bago ko siya niyakap. Makalipas ang 3 araw, nagpaalam si Robin na pupuntahan niya si Lara para tulungan ito sa sitwasyon nito. At kahit hindi ko maitatanggi na may konting kaba sa dibdib ko, pinili kong magtiwala sa kanya dahil alam kong kailangan niyang tapusin ang bagay na yon. Huwag kang mag-alala, aayusin ko lang ito at gusto ko nakasama ka na para makita mo kami. Tumango ako saka ngumiti. Pagdating ko sa lugar kung saan naroroon si Lara, wala akong imik na nakasunod sa kanya. Habang papasok kami sa maliit na bahay na tinutuluyan nito. At doon ko nakita si Lara na nakaupo sa isang sulok. Halatang pagod at may mga pasa pa rin sa katawan. Robin! Mahina niyang sabi nang makita kami. Hindi siya agad lumapit. Nasaan si Joseph? Tanong ni Robin. Dinala na siya ng mga pulis. Sagot ni Lara. May video akong ibinigay sa mga pulis eh. Nakita nila kung paano niya akong saktan. Tumango si Robin. At tutulungan kita sa gastusin. Sabi niya. Pero hanggang dun lang. Napatingin si Lara sa kanya. At sa paraan ng pagtitig nito ay hindi ko maiwasang mapansin na parang may ibang ibig sabihin ng mga mata niya. Hindi yun simpleng pasasalamat. Parang may halong pang-aakit. Robin, pwede pa naman siguro tayong... Sabi ni Lara. Tumigil ka! Mariing putol ni Robin. Natahimik si Lara kasabay ng panlalaki ng mga mata nito. Hindi na mangyayari yun. Matagal nang tapos ang relasyon natin. Pero... Pirmahan mo na to. Sabi ni Robin sabay abot ng mga papel. Napatingin ako ron at nakita ko ang annulment papers. Robin, baka pwede pa nating pag-usapan to. Mahinang sabi ni Lara at nagpapaawa pa. Pirmahan mo na. Walang pero-pero dahil yan ang napag-usapan natin.
Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Lara. Baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko sa'yo. Nakita ko ang takot sa mukha ni Lara, kaya hindi na siya nagsalita pa. Dahan-dahan niyang kinuhang papel at pumirma. Pagkatapos ay inilapag ni Robin ang isang sobre sa mesa. Nandyan ang pera para makapagsimula ka ulit. Napatingin si Lara sa pera. Bakas sa mukha nitong lungkot. Pero tandaan mo, kapag lumapit ka pa sa amin, hindi na ako magiging mabait pa sa'yo. Mapait nang ngumiti si Lara saka tumango ng mabagal. Paglabas namin ng bahay, tahimik lang ako habang naglalakad sa tabi ni Robin. Pero hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Dahil ngayon ko lang lubos na naintindihan kung gaano siya katatag at kung gaano siyang magmahal. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango ako. At ikaw? Tanong ko. Okay na okay ako. Sa wakas, tapos na rin ang sa amin ni Lara. Malaya na ako sa kanya. At pwedeng-pwede na kitang pakasalan kapag naging maayos ng lahat. Agad na sumilay ang ngiti sa labi ko nang sabihin niya yon. Talaga? Gusto mong pakasalan ako? Oo naman. Ikaw ang babaeng nakikita ko makakasama ko hanggang dulo. At mahal na mahal ko kayo ni Christine. Sa mga oras na yon, wala na akong ibang mahihiling pa. At pakiramdam ko napakaswerte ko dahil meron akong isang katulad ni Robin. Makalipas ang 2 buwan mula nang tuluyan naming maisarang nakaraan ni Robin, isang balitang dumating na hindi ko inaasahan. Pero siyang tuluyang nagpabago sa lahat ng plano ko. Dahil sa araw na yon, hawak kong pregnancy test at ilang ulit ko na itong tinitigan. Pero hindi pa rin ako makapaniwala sa 2 guhit na malinaw sa harap ko. Buntis na ako sa wakas. Han, ayos ka lang ba? Tanong ni Robin nang pumasok siya sa kwarto at makitang itsura ko na parang lutang at hindi makapaniwala. Hindi ko na napigilan ng sarili ko't inabot ko sa kanya ang hawak ko. Ilang segundo siyang natahimik habang tinitingnan yon bago siya dahan-dahang tumingin sa akin na parang gusto niyang siguraduhin kung totoo ba ang iniisip niya. At nang tumango ako, agad niya akong niyakap ng mahigpit. Sa wakas, magiging tatay na ako. Sa wakas, may anak na tayo, Han. Doon ko naramdaman kung gaano siya kasaya sa balitang yon dahil hindi niya naitago ang ngiti sa labi niya. At mas lalo pa siyang naging maalaga sa akin mula sa araw na yon. Mag-iingat ka, huwag mong pilitin ang sarili mong kumilos. Dapat nagpapahinga ka lang. Palagi niyang paalala sa akin sa tuwing may ginagawa ako. At kahit simpleng paglalakad lang sa loob ng bahay, sinisigurado niyang maayos ang pakiramdam ko. Hindi naman ako napapagod. Napapangiti na lang sa pagiging maalaga niya dahil hindi ko akalain na may lalaking kayang mag-alaga ng ganito sa akin. Nang walang pagrereklamo at may kusa. Si Christine naman ay halos hindi mapakali sa tuwa nang malaman niya ang balitang yon. Yehey! Magkakaroon na rin ako ng kapatid. Hindi na po ako malulungkot, Mama. Aalagaan mong kapatid mo, ha? Siyempre naman po. At ipagtatanggol ko pa siya kapag may umaway sa kanya. Lumipas sa mga buwan. Unti-unting lumalaki ang tiyan ko. At kahit may mga araw na napapagod ako ay hindi ko yun masyadong nararamdaman. Dahil sa tulong at pag-aalaga ni Robin. Halos hindi ako iniiwan. At sa bawat gabing magkatabi kami, ay nadarama ko ang seguridad na matagal ko nang hinahanap. Mahal na mahal ko kayo ng magiging anak natin. Ito na yata ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Walang kahit na anong material na bagay ang maikukumpara sa regalo mo sa akin, Han. Sobrang saya ko. Maramdamin niyang sabi habang hinahaplos ang tiyan ko. At para sa akin, ikaw ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Salamat sa pag-alaga at pagmamahal sa amin na dati ay hindi ko na pinangarap pa. Palagi mong tatandaan na mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. At walang sino man ang makakasira ng relasyon nating dalawa. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang araw na kailangan ko ng mga anak. Kahit kinakabahan ako ay hawak ni Robin ang kamay ko buong oras. Hindi niya ako iniwan kahit sandali habang pinipilit kong kayanin ang sakit. At sa sandaling narinig ko ang unang iyak ng sanggol, ay parang nawalang lahat ng takot ko. Napalitan yon ng kakaibang sayang hindi ko maipaliwanag. Dahil sa wakas, nasilayan ko ang anak namin na malusog at ligtas. Hindi ko napigilang umiyak habang hawak ko siya. At nang makita ni Robin ang sanggol, hindi rin niya napigilan ang sarili niya. Napaluha siya habang nakatingin sa anak namin na parang hindi makapaniwala.
Napakagwapo ng anak natin. Manang-mana sa'yo. Nakangiti kong sabi. Tama ka. At nakuha naman niyang mata mo. Sobrang saya kong kasama ko ng anak natin. Pag-uwi namin sa bahay ay naging mas abala ang araw-araw namin. Pero hindi yun naging mahirap dahil hindi ako nag-iisa sa pag-aalaga ng bata. Si Robin mismo ay hands-on sa lahat ng bagay. Mula sa pagpapalit ng diaper hanggang sa pagpapatulog sa gabi. At sa tuwing makikita ko siya na hawak ang anak namin, hindi ko maiwasang mapangiti. Hindi ko akalain na ang lalaking nakilala ko sa ospital ay magiging ganito kaalaga at kabuti sa pamilya niya. Magpahinga ka na, ako naman kay baby. Mabilis siyang umiling. Hindi na, ayos lang ako. Ikaw ang dapat na magpahinga dahil kailangan mong mabawi ang lakas mo. Anya sabay halik sa labi ko. Lumipas pa ang mga taon na hindi ko namalayan. At sa bawat araw na dumadaan, mas lalo pang tumitibay ang samahan namin. Hanggang sa dumating ang araw na matagal na naming hinihintay. Matapos ang lahat ng proseso ay tuluyan ng naging malaya si Robin. At sa wakas, maaari na kaming ikasal ng walang hadlang. Hindi ko akalain na darating ang araw na yon. Pero nang isuot ko ang puting damit at nakita ko ang sarili ko sa salamin, hindi ko napigilang mapangiti. Sa wakas ay matutupad na ang bagay na dati ay hindi ko man lang pinangarap. Dahil akala ko, hindi na yun para sa akin. Pagdating ko sa simbahan ay agad kong nakita si Robin naghihintay sa harap. At sa paraan ng pagtingin niya sa akin, alam kong hindi ako nagkamali sa lahat ng desisyon. Ang ganda mo. Bulong niya sa akin. Ngumiti ako. Salamat. Ang gwapo mo naman. Mahal na mahal kita, Maria. Mahal na mahal din kita, Robin. Nagsimula ng seremonya at isa-isa naming sinabi ang pangako namin sa isa't isa. Habang magkahawak kami ng kamay ni Robin at kasamang mga anak namin sa tabi namin. Hindi ko maiwasang mapaisip kung gaano kalayong narating ko mula sa dati kong buhay. Hanggang sa ngayon na wala na akong mahihiling pa dahil sa wakas. Kumpleto na ako. At handa na akong harapin ang anumang darating. Basta't kasama ko sila. Wakas.